1995 Mazda Miata MX-5. So today titingnan natin yung loob, labas, tsaka yung driving niya. Medyo didiscuss din natin yung pros and cons, and titingnan natin yung practicality, no? Ano lang, all over, ano lang, kind of like parang review para lang makita natin yung loob, labas, tsaka paano ba siya mag-drive, ganun. Light lang, para hindi masyadong seryoso. Da-drive natin siya. Simulan natin sa papunta sa shooting place, no? Tara. Ayan, i-start natin siya. Ay, puta, hindi ko pala na-connect yung battery. Wait, ayan, na-connect na natin yung battery. Ayan. Ayan yung POV niya. Tingnan natin dito. Baba natin yung mamaya para Okay, punta tayo dun sa shooting place. Ayan. Wala akong masyadong setup eh. Kaya drive muna tayo papunta dun sa sa area na maganda mag-shoot. Okay, tingnan natin kung uuga . So dati, little story siguro nung mga 2015, nung nauna ako mag-aral mag-drive, meron akong unang sasakyan noon na binili bago pa ako magkalisensya. Yun parang Honda Civic na hatchback na EK kung tawagin. Yun, walang power steering, tapos super basic lang. Rin siya, yung windows niya di crank lang din. Tapos nung mga panahon na yun, mahal daw yung insurance, kaya naisip namin ibenta. Hindi ko alam kung mahal ba yung insurance, so hindi lang namin naitanong. Binenta namin yun Tapos bumili kami ng MX-5 kasi nga yung kapatid ko may MX-5, maganda pala siya i-drive, tapos mura yung insurance. Kaya doon ako nagsimula nung high school, dahil din sa kapatid ko. So yung binili ko nung una noon, nung high school ako, NB, yung second generation, yung second phase, hindi yung pop-up headlights. So na-addict din ako dun sa NB kasi malambot madaling i-drive, ganyan. Tapos nung binili ko yung NB na yon, medyo sirain dahil hindi mo siya naalagaan. Tapos ako, first car ko rin. Hanggang sa yun, na kailangan na ibenta. Circle of life, circumstances. Sabay throughout the years, marami na kami simula noon. Throughout the years, marami na kaming na-own na MX-5. And ito siguro mga siguro pang 8 something combined sa kapatid ko tsaka ako. Ang pinaka gusto ko dito sa mga ganitong sasakyan noon, mura lang kasi to. Hindi siya ganun kamahal. Madaling i-maintain tsaka sobrang tibay, meron din ako dating 91 dinrive
mas maganda pala stock yung Miata. Kasi ang tigas ng mga coilover. Ako hindi, ayoko na ng ganito eh. Tigas. So NA ang mga Miata na pinaka-paborito ko siguro. Dahil sa classicness. Dati NB, ngayon NA na siguro. Tsaka ewan ko yung NA, parang iba yung pagkatibay niya. Parang super, iba yung quality. Hinay ko natin dito sa typical spot natin. Isang problema pa nito, napakaliit kasi nito. Kaya kailangan doble ingat ka rin. Huwag ka masyadong pampante. Dito parang okay na to, walang tao dito. Lagi ko namang ispat to eh, kaya okay to. May mga bata rin dito kaya safe. Wala naman siguro dito, safe to. Tara, libutin natin yung sasakyan. Ayan, 1995 Mazda MX-5 Miata. So sa mga nakakaalam, alam nyo naman yan, may marami ng generations niyan, and until ngayon buhay pa yan sa production. Yung tinatawag nilang ND, yung kulay pula, yung model nila. Itong Miata na to, malapit na rin ibenta to sa amin kasi iba na yung lugar na tinitira namin, medyo magulo. Sa Miata World, ito yung pinaka ngayon mainit kasi classic looking, matibay, tsaka yun nga mura. Noon mura, ngayon mahal na. So yung NA, dalawang klaseng ba ang tawag doon, parang makina, no? Yung nilabas, yung 1.6 at saka 1.8. Ito yung 1.8. Itong sasakyan na to medyo minodify to ng dating may-ari. Kaya ganyan na yan. Ang dami nang nilagay. Naka-strip down yun nung kinuha namin. Sabay may bucket seats, ganyan. Parang tinrack. Pero seryoso yung truck niya kasi may pang-ilalim din. So ayan, may ganyan. Alam ko ito talaga pat-truck kasi parang lalagyan ng gulong. Ganyan. Tapos ano pa ba, naka-coil over. Tapos yung ilalim niya, mayroon pa siyang nilagay na parang something Alam mo yun, di ko alam tawag doon kasi di naman ako masyadong maalam sa parts. So nilagay niya yata yung logo dahil Yunos, yung parang Japan version. Siguro ginagawa niyang Japan version, Tingnan natin yung pang ilalim niyan. Sa mga Miata, pag nakatira ka sa mga snow na area, kinakalawang yan. Ito, yung area na yan. So dapat tingnan mo lagi kung may kalawang pa ilalim. Wala naman ito pinang racing nga. May ganyan pa sa ilalim Ano bang tawag dyan? Di ko alam tawag dyan pero alam ko nilalagay yan sa mga nangangarera Yun nga yung wheels, tapos yung coil over nyan. Ayan. Alam ko napakatigas ng coil over na yan. Wala pang kalawang yan So maganda na siguro ibenta to para sa kung sino man. Pero sa labas meron, nagsisimula ng umatake, kailangan ng pintahan. So sa next na may-ari, sana alagaan para hindi masayang kasi maganda pa yung ilalim Ano pa ba, yung makina niya 1.8 kasi nga na to, 1995. Yung pop-up headlights niya, akala mo paano kung hindi ka pa nakakasakay sa ganito, hindi mo alam paano ba siya i-on. So dalawang ways, kundi i-turn on mo yung headlight mo o kaya pwede mo siyang i-turn on ng ganun. So ayan, ganyan ang itsura niya.
Wala naman siya talaga masyadong nagaganap sa labas. Ang ganda lang niyang tignan. Parang malakas ang dating, kumbaga may physical presence. Tanggalin mo yan, titiklop. So pagpasok mo sa mga Miata na ganito kaluma, minsan di crank yan. O kaya kung hindi naman, yung automatic usually nandito. Pero itong model na to kasi in-strip daw nung lalaki. So wala nang gitna. Medyo maluwag oh. Pagka meron tong plastic, medyo masikip to eh. Ayan oh, nagagalaw-galaw ko to. Lumuwag. Tapos nilagyan niya ng mga abubot-abubot dyan. Nilipat niya yung power window dito sa gitna. So, medyo okay rin. Maganda yung tira niya. Tapos yung busina niya nandoon sa gilid. Okay rin eh. Maiba naman. Teka, nasa may susi, puta. Okay, ayan. So, usually, yung mga lumang-lumang Miata, yung mga una, hindi naman lahat. Alam ko yung mga sinauna, mga 91 ko kasi walang AC eh. Pero hindi ibig sabihin ng 1.6 na unang model eh wala. Alam ko yung iba lang na wala talagang AC. Siguro ano to, naka-option. So, at least ito may AC kapag ka sobrang init. Ano pa ba? Wala na eh, no? Driver focus kasi itong mga ganito eh. Luma. Noong mga panahon nila, wala silang technology eh. Alam ko naka-LS dito kasi tinrack to eh. Meron din tong cruise control dun sa kabila. Diyan. Tapos dito may power windows. Yung ibang Miata, hindi eh. Tapos yung top down, para sa mga hindi pa nakakasakay, hindi nakakaalam, manual po ito, no? Lahat ng Miata manual. What do you call this? Except dun sa Miata na bago, yung RF at saka yung yung Miata na retractable, yung NC. Pero halos lahat ng soft top na ganito manual lang. So ayan, ano mo yan, aalisin mo ito, i-unfasten mo yan, dalawa, sabay ihihilahin mo pabalik. Tas bukas na yung bubong mo. Yun na yun. Wala talaga siyang technology. Kaya okay, walang masisira. Ano pa ba? Yun lang eh, no? May power steering to kaya okay. Meron din kaming radyong aftermarket, so madaling makipag-usap sa tao. Ano pa ba? Driving experience siguro. Maganda i-drive to pagka ini-start natin maya-maya ulit. So itong Miata na to 1.8 stock. Hindi ko alam kung talagang paano bang i-stock to kasi parang ang gaan eh. Parang ang gaslaw niya eh. Ewan ko kung stock ba to o ginalaw nung may-ari. Pero wala naman kami makita sa loob eh. So I would say stock. Ang gaan. Yung exhaust niya stock din kaya tahimik. Pero ang gaslaw nito kumpara sa mga ibang Miatang na drive ko, parang ang gaan niya tas ang tulin. Ito mga ganito sasakyan, hindi talaga ito mabilis kung titingnan mo sa papel. Pero mabilis siyang mabilis siya sa pakiramdam mo. Kasi ang liit niya, ang gaan, ang bilis niyang mag-disappear pagka tinapaka mo yung gasolina. So ayan, manual nga yan 5 gear usually. I think nakakita ako ng 6 gear sa 3rd gen. Pero yung 1st, 2nd parang lang eh, puro 5 gear lang. Siguro sa NB may 6 gear. Ano pa? Bago natin i-start. Wala na eh, no? Maraming abubot dyan eh. So yung VIN Matic J. Kasi nga Japan, nung tinaas nga namin yung hood kanina, nakalagay made in Hiroshima. So Japan ginawa, pero syempre binenta na sa US. Start na natin to. So ang pinaka highlight ng Miata is yung pagdadrive, yung pagpasok ng gear at saka yung teka puta, putulin natin. Yun nga yung highlight ng pagdadrive sa Miata, yung pagpasok ng gear at saka yung yung the way it steers. Kasi talagang
pasok na pasok dun sa ano mo. Parang go-kart eh, kumbaga ganun. So ang liit niya, so para kang nasa race car. Tapos ang gaan. Tapos yung pagpasok nga ng ano, nung cambio, parang pasok na pasok talaga, no? So i-drive na natin. Drive na natin, tingnan natin kung paano siya mag-drive, no? Yan ang itsura niyan pagka binuksan mo na yung ano, yung taas. Ano? Parang open na open yung skies. So drive na natin siya, tingnan natin kung paano ba 'to mag-drive. Pero ganyan, open na open, wide open. Parang roller coaster pag binuksan mo yung ano. Drive na natin. Okay. Let's go drive this 1995 Mazda Miata. Okay. I took the radio off so we can focus on driving. Let's go. 1, 2, 3. Okay, let's go. Ilaw muna tayo ng konti. Makakita tayo ng mga tao. So smooth na smooth yung driving niya, no? Tresera. Powerful siya. Ano to eh, pag dinadrive mo siya, para siyang ano, laging galit. Hindi mo siya kailangan isagad ng isagad. Pagtapak mo pa lang aabante na. Parang ang tawag daw dyan is rev happy. Parang search mo na lang kasi mahirap din ipaliwanag. Hindi siya katulad ng mga ibang sasakyan na halimbawa, marami na rin ako na-drive na Honda Civic na kailangan mo pa siyang ano, i-rev ng mataas para lang maramdaman yung power. Pero ito, ramdam mo agad yung power eh. Hindi mo na kailangan isagad pa ng 8,000, 7,000 RPM. Lagi siyang ano, lagi siyang may power, hindi katulad ng ibang sasakyan. Parang yan yata ang sakit ng mga BRZ at saka 86 nung bago pa siya maging GR86. Parang lagi daw dead. No, para ka nagde-drive ng ano, manual na Corolla, ganun, ng mga unang panahon noon. O kaya yung mga normal na sasakyan na manual. Ito iba yung pakiramdam nito, para siyang laging ano, galit. Alam ko yung S2000 hindi daw ganito eh. Parang kailangan daw isagad mo pa para maramdaman yung power. Ito laging galit eh, oh. So ganun mo pala, ramdam mo na. Pag na-drive mo, malalaman mo. Pero ganun, iba siya yung dynamic. Ngayon yung gearing naman niya, masikip din. Masarap siyang i-drive. You know, sikip po. Kaya maganda yung ano niya eh, driving ano niya yun. May bako-bako. Maliit siya kasi lowered, pero kahit hindi siya lowered, maliit. Ayan, continuing tayo. Nagtapos yung timer ko eh. May nilalaban. Parating na yung red light, ano, kita mo naman. Pero hindi ito ganun katangkad, so hindi mo siya makikita yung daan masyado. Lalo yung nasa harap mo, mahirap makita. Drive happy. Pagas tayo next. Green light. Signal tayo para makita tayo. Hirap nito makita sa daan. Lalo yung mga tao dito nagmamadali, baka di tayo makita. Kaya ingat-ingat, doble ingat.
Tapos na yung rush hour dahil mga alas 9 na, weekday. So we should be okay, wala naman masyadong tao. Crowded pa rin to pero hindi naman sobra. Magas tayo dito sa ibang area. Nagmamadali oh. Dapat doble ingat kasi daming kupal dito. Tsaka dapat nabasa ko dito sa mga ganang sasakyan daw is lagi mo daw i-keep sa mataas na rev yung mga gearing mo. Actually mababa na yan, magda-downshift na ako. Ayan, dapat nasa mga 3K daw yan lagi. 25 to mababa na yun. Rev happy daw kasi yung makina nito. Kaya dapat laging nasa almost 3K ang babad, 25. Overtake na tayo kasi nagagalit na yata itong mga tao sa likod. Ayan, 3K oh, the best yung power delivery. 25 pwede na kung ayaw mo masyadong mainit. Mga 50 degrees ngayon sa labas, 50 degrees Fahrenheit. So sakto lang temp, di naman ganun kalamig. Hindi naman siya freezing temp, pwede na, kumbaga. Oops, meron talaga siyang sa tres may gas-gas na rin pero okay lang yan, kaya pa, kumbaga. Medyo daming tao ngayon para sa Lunes, crowded. Pero parang nilalayuan tayo ng mga sasakyan dahil may camera ako sa ulo, Nakadalas nakadikit yung mga hayop na yan mga puta. Laki ng truck oh. Nasa ilalim na ako oh. Ayaw pa rin gumana ng radyo, kanina pa to. Ayaw Ayun na, lumapit na si Kupal. Bumper to bumper accord. Smooth lang ho tayo, huwag tayo magbanggaan Alam ko palitin ni alternator nito, kaya kailangan na rin mag-ingat sa kung ano mang ginagawa kong driving. Ayoko na rin magmalayo masyado dahil hindi ko pa napapatingin. Pero okay lang naman, minsan kailangan i-drive din para mapainitan. Pero baka na to, kota na tayo dito sa drive na to for today. Next time na natin i-drive is yung Corolla, yung bagong 2024 Corolla hatchback. Gagawa tayo ng POV video. Yung mga regular cars, naman yan, halos madali lang i-drive, wala masyadong mas madaling mag-record, mas at ease. Ito medyo doble ingat ka kasi dami mga sasakyan, daming makulit, ayan, green light, sakto. May Corolla hatchback oh. Pwede, ganda. Pero blue ayoko ng blue. Maganda rin yung pula actually.
Pero yung blue parang too much eh. Naka-coil overs tong ano na to, sasakyan na to, kaya medyo ang lakas ng alog. Sakit ng alog niya, no? Grabe yung alog na yun. Tayo sa mga neighborhood ano roads, medyo maano dito sa lugar na to, mabako. Grabe yung bako, sakit. Stop sign ahead. Saan ba to pupunta? Una ka na pare. Oh my god, hindi pa siya nauna. Nakipag-antayan pa. Maganda ata itong nakasarado yung bintana para rinig yung ano, sasakyan. Kanina hindi ko marinig eh. 1, 2, 3, go. So kung nakastock yung suspension, masarap i-drive to. Doable. Pero kung nakaganitong coilover, medyo ang hirap ano. Minsan gusto ko nang ipabalik sa stock eh. Kaya lang wala pa kasi talagang ano, biyaya. Extra ano. Ang daming ano kailangan gawin eh. Pero pagka nagkaroon, siguro pwede nang ipalalagay yung balik sa dati. Ang tigas nito. Hindi na angkop dito sa bago naming area. Nakakaano siya. Sakit. Ito na naman ang mga Nissan. Notorious sa ano, notorious sa bad driving yung mga Nissan. Layuan na natin. Ayan o, grabe. Kaya iwas tayo sa mga ganyan. Hayaan mo silang magmadali. Hindi yan worth it ano. Lalo Monday morning ngayon. Chill lang tayo. Let them be. Kung ano mang gusto niyang gawin, mag-work, bahala siya. Tayo, relax lang. Tayo sa ano, light, turn right. Naalala ko nung nagtuturo pa ako magmaneho dun sa driving school sa dati naming area. Yung mga tao medyo mas ano, obedient sa traffic rule ano, pero medyo ano sila doon, too much naman sila sa obedient. Dito naman super ano, pasaway. Nowhere in between eh, no? Saan kaya yung in between lang? Yun ang gusto kong pag ano, pagmanehuhan. Ayoko na masyadong extreme kasi delikado din to. Ano to eh, parang alam mo yun, buhay mo na yung nakasalalay. Yan, ganyan ang driving ng MX-5. Smooth siya, masarap, masikip. Lahat masikip dito, no? Yung upuan, tapos yung feeling, yung legs, masikip. Which is to be honest, parang mas okay pa siya ng ganito, naging masikip siya kasi parang nakakadagdag siya ng feeling. Hindi katulad ng mga ibang sasakyan na na-drive ko, ang luwag. Parang aalog-alog ka naman. Dito masikip. Ramdam mo yung ano, yung alog, yung noise. Para siyang sports car talaga na hindi naman sports car kasi mabagal. Diba? Maraming argument na ano lang to, roadster, ganyan, mabagal. Pero may feeling siyang dala eh. Ayun no, sarap nung gano, palit ko 1, 2, 3 oh. 4 palit. Masarap siyang i-drive. No, maliit. Tapos to mga ganito, hindi naman ganun kamahal i-maintain ha. Kaya panalo eh. Pagas muna tayo dito, patayin ko muna. Ayan, continuing tayo. Nagtapos yung timer ko eh. May nilalaban. Parating na yung red light, ano, kita mo naman. Pero hindi ito ganun katangkad, so hindi mo siya makikita yung daan masyado. Lalo yung nasa harap mo, mahirap makita. Drive happy. Pagas tayo next. Green light.
Signal tayo para makita tayo. Hirap nito makita sa daan. Lalo yung mga tao dito nagmamadali, baka di tayo makita. Kaya ingat-ingat, doble ingat. Tapos na yung rush hour dahil mga alas 9 na weekday. So we should be okay, wala naman masyadong tao. Crowded pa rin to pero hindi naman sobra. Magas tayo dito sa ibang area. Nagmamadali oh. Dapat doble ingat kasi daming kupal dito. Tsaka dapat nabasa ko dito sa mga ganun sasakyan daw is lagi mo daw i-keep sa mataas na rev yung mga gearing mo. Actually mababa na yan, magda-downshift na ako. Ayan, dapat nasa mga 3K daw yan lagi. 25 to mababa na yun. Rev happy daw kasi yung makina nito. Kaya dapat laging nasa almost 3K ang babad, 25. Overtake na tayo kasi nagagalit na yata itong mga tao sa likod. Ayan, ayan 3K oh, the best yung power delivery. 25 pwede na kung ayaw mo masyadong mainit. Mga 50 degrees ngayon sa labas, 50 degrees Fahrenheit. So sakto yung temp, di naman ganun kalamig. Hindi naman siya freezing temp, pwede na, kumbaga. Oops, meron talaga siyang sa tres may gas-gas na rin pero okay lang yan, kaya pa, kumbaga. Medyo daming tao ngayon para sa Lunes, crowded. Pero parang nilalayuan tayo ng mga sasakyan dahil may camera ako sa ulo, Nakadalas nakadikit yung mga hayop na yan mga puta. Laki ng truck oh. Nasa ilalim na ako oh. Ayaw pa rin gumana ng radyo, kanina pa to. Ayaw Ayun na, lumapit na si Kupal. Bumper to bumper accord. Smooth lang ho tayo, huwag tayo magbanggaan Alam ko palitin ni alternator nito, kaya kailangan na rin mag-ingat sa kung anong mang ginagawa kong driving. Ayoko na rin magmalayo masyado dahil hindi ko pa napapatingin. Pero okay lang naman, minsan kailangan i-drive din para mapainitan. Pero baka na to, kota na tayo dito sa drive na to for today. Next time na natin i-drive is yung Corolla, yung bagong 2024 Corolla hatchback. Gagawa tayo ng POV video. Yung mga regular cars, naman yan, halos madali lang i-drive, wala masyadong mas madaling mag-record, mas at ease. Ito medyo doble ingat ka kasi daming mga sasakyan, daming makulit, ayan, green light, sakto. May Corolla hatchback oh.
Pwede, ganda. Pero blue eh, ayoko ng blue. Maganda rin yung pula nun actually. Pero yung blue parang too much eh. Naka-coil overs tong ano na to. Sasakyan na to kaya medyo ang lakas ng alog. Sakit. Sakit ng alog niya no. Grabe yung alog na yun. Tayo sa mga neighborhood ano roads. Medyo maano dito sa lugar na to. Mabako. Grabe yung bako. Sakit. Stop sign ahead. Saan ba to pupunta? Una ka na pare. Oh my god, hindi pa siya nauna. Nakipag-antayan pa. Maganda ata itong nakasarado yung bintana para rinig yung ano, sasakyan. Kanina hindi ko marinig eh. 1, 2, 3, go. So kung nakastock yung suspension, masarap i-drive to. Doable. Pero kung nakaganitong coilover, medyo ang hirap ano. Minsan gusto ko nang ipabalik sa stock eh. Kaya lang wala pa kasi talagang ano, biyaya. Extra ano. Ang daming ano kailangan gawin eh. Pero pagka nagkaroon, siguro pwede nang ipalalagay yung balik sa dati. Ang tigas nito. Hindi na angkop dito sa bago naming area. Nakakaano siya. Sakit. Ito na naman ang mga Nissan. Notorious sa ano, notorious sa bad driving yung mga Nissan. Layuan na natin. Ayan o, grabe. Kaya iwas tayo sa mga ganyan. Hayaan mo silang magmadali. Hindi yan worth it ano. Lalo Monday morning ngayon. Chill lang tayo. Let them be. Kung ano mang gusto niyang gawin, mag-work, bahala siya. Tayo, relax lang. Tayo sa ano, light, turn right. Naalala ko nung nagtuturo pa ako magmaneho dun sa driving school sa dati naming area. Yung mga tao medyo mas ano, obedient sa traffic rule ano, pero medyo ano sila dun, too much naman sila sa obedient. Dito naman super ano, pasaway. Nowhere in between eh no. Saan kaya yung in between lang? Yun ang gusto kong pag ano, pagmanehuhan. Ayoko na masyadong extreme kasi delikado din to. Ano to eh, parang alam mo yun, buhay mo na yung nakasalalay. Yan, ganyan ang driving ng MX-5. Smooth siya, masarap, masikip. Lahat masikip dito, no? Yung upuan, tapos yung feeling, yung legs, masikip. Which is to be honest, parang mas okay pa siya ng ganito, naging masikip siya kasi parang nakakadagdag siya ng feeling. Hindi katulad ng mga ibang sasakyan na na-drive ko, ang luwag. Parang aalog-alog ka naman. Dito masikip. Ramdam mo yung ano, yung alog, yung noise. Para siyang sports car talaga na hindi naman sports car kasi mabagal. Diba? Maraming argument na ano lang to, roadster, ganyan, mabagal. Pero may feeling siyang dala eh. Ayun no, sarap nung gano, palit ko 1, 2, 3 oh. 4 palit. Masarap siyang i-drive. No, maliit. Tapos to mga ganito, hindi naman ganun kamahal i-maintain ha. Kaya panalo eh. Pagas muna tayo dito, patayin ko muna.